Isa pong kagalakan para sa akin palagi na mag-introduce sa atin ng mga papasibol na lingkod ng Panginoon. Diligin sa inyong kaalaman na nag-i-invite tayo ng mga gagraduate, no? At least sa palagay nila gagraduate sila para mag-preach dito sa church. At ang layunin natin ay makilala natin sila, maipanalangin natin sila, at sila din naman po yung magkaroon din ng experience, mag-preach sa ibang kongregasyon. At nagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating speaker ngayon, si Brother Joel Pestaño. Iniisip ko, kailan ko ba siya unang nakita? I think it's 2000. Kailan ang first year mo sa BGMBC? Tama, 2018. At yun, sabay po sila, si Brother Joel kasi ay hindi minsan nagkakapag full-time sa pag-aaral dahil meron din po siyang, ano bang trabaho mo dun sa school ba? Opo, siya po yung, anong designation sa'yo? Supervisor po siya ng ACE din sila eh. Kaya nagkikita-kita kami minsan sa mga convention. At as a student, sa mga pagpapala ng Panginoon, may mga dumarating na talagang gustong maglingkod sa Kanya at paghandaan nito. So, tawagin po natin ngayon si Brother Joel Pestaño at mag-share siya ng konti about his testimony. Brother Joel, please come and preach God's Word. Magandang gabi po sa inyong lahat. Huwag niyo po akong tignan ng ganyan. Ako po ay lubos na kinakabahan. The first time, yung unang beses na sinabi sa akin ni Pastor Abet na magkakaroon ng opportunity to preach dito po sa inyo pong simbahan, kinakabahan na ako. Hindi pa po nangyayari, kinakabahan na po ako. At papalapit yung araw until nakapag-confirm po ako ng date, lalo pong bumibigat yung aking kaba. At kanina po, nung pagbaba ko po doon, nakita ko si Pastor Abet sa labas. Lalo po akong kinabahan. Pagpunta ko pa po dyan sa gate, nakita ko pa si Denmark, may sinabi siya sa akin, lalo akong kinabahan. Hindi ko na po sasabihin kung ano. Opo. At yun, ito na po yung panahon at ang oras. At yun po, ang prayer ko lang po sa Panginoon, ganun din po ang hinihingi kong panalangin sa akin po mga kaklase, maging kila Brother Lance, Brother James, na maging faithful na magbahagi ng salita ng Diyos, walang ibang ibahagi kundi ang katotohanan ng kanyang salita, at maging enthusiastic, maging bold at masaya na magbahagi ng kanyang salita ngayon pong gabi. Actually, it's my first time na mag-preach po sa ibang simbahan. Normally, nagpe-preach lang po talaga ako sa aming church. Pero may pagkakataon sa buhay ko that I was looking forward sa pagkakataon na makapag-preach din sa ibang simbahan. Hindi ko naman alam na dito. Pero yun po, wag niyo pong, di po negative yun yun po ay positibo. Actually, sobrang excited po ako makapunta dito sa inyong simbahan because I'm hearing a lot of good things dito po sa church, sa Promised Land Baptist Church. In fact, very excited po ako. Gusto ko sanang sabihin, excited ako, pero hindi ako excited makita si Lance. Joke. Sobrang close ko po kasi si Lance so kayang-kaya ko siyang asarin. Pero nakita ko yung prepare kong message about love. So hindi naman loving kung sasabihin ko yun. Pero sabi ko na eh. Pero yun po, salamat sa Panginoon. Let me share my brief testimony about my salvation. Ako po ay lumaki sa Katoliko kasi ang nanay ko po at tatay ko ay Katoliko. So wala po akong choice sa madaling sabi. Pero hindi po ako active. So siguro sa akin pong pagkakatanda, umaattend lang ako ng church o services kapag birthday ko at kapag Christmas. And other than that, wala na po, hindi na po ako ma-attend ng simbahan. So, hindi ko sure kung may
something or part of me na parang hindi ako nag-agree sa kung ano yung nagiging practice. Pero yun po, during my third year sa high school, meron po akong isang kaklase, Baptist po siya, although babae. And it so happened na kapitbahay ko pa po at kaklose ko po yung Baptist po na iyon. So may mga pagkakataon na pupunta ako sa bahay nila or pupunta siya sa bahay namin, and she always makes sure na nasi-share niya, nakakapag-share ng Bible verse, and nakakapag-share ng mga pinagdadaanan niya. And she would always incorporate yung salita ng Diyos. So ayun yung nakikita ko sa kanya, very godly woman. At nagkaroon din ng pagkakataon na in-invite niya ako sa church nila. Ang hesitation ko lang that time kasi dahil nga Katoliko ang nanay ko at Katoliko ang tatay ko, very close sila doon, especially ang aking pong nanay. So hindi ako papayagan. So ayun nga po, hindi po ako pinayagan. Pero in-insist ko na makasama. Sa biyaya po ng Panginoon, nakapunta naman po doon. And yun po, na-introduce sa akin ang gospel. So I think 19 years old when the gospel was first introduced sa akin po. At doon, nung narinig ko po yung kaligtasan, narinig ko na si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay, pinagbayaran ng aking kasalanan. Sobrang joy ang aking pong naramdaman. Natatandaan ko, pauwi ako noon, sabi ko, siguro kahit mabangga na ako dito ng sasakyan, okay lang, pupunta naman na ako ng langit. Pero ang Christian life pala ay hindi ganun kadali. So, alongside or as you progress sa iyong pananampalataya, may mga pagsubok, may mga temptations. At initially, ang thinking ko parang ligtas naman ako, nasa akin si Kristo, so I can fight against or overcome yung mga pagsubok sa buhay. Pero hindi po ganun ang nangyari. Naging backslider din po ako. Hindi po ako proud na sabihin yan, pero yun po yung part na naging spiritual journey ko bilang isang Kristyano. Actually, yung simbahan na nag-introduce sa akin ng gospel ay iba po sa simbahan na inaatinan ko po ngayon. And salamat sa Panginoon sa pagpapatuloy po, nakapagpatuloy tulad ni Lance, 10 years na rin po ako dito sa church na akin pong inaatinan. And then during my second year, kung first year ko po ay 2018, so I think 2019, before pandemic, nakarinig po ako ng, meron po kasi may chapel, so may preaching po doon, and I can vividly remember si Dr. Bacorik yung nagpipreach. And he was preaching. Normally kapag simula po kasi ng semester, ang preaching about gospel. So syempre po yung isip na hindi naman lahat ng nasa Bible school, ligtas talaga. And prior to that moment, ang dami ko pong kasalanang ginagawa. So, hindi ko masasabi, no? Ako personally sa sarili ko, na kahit nasa Bible school ako at busy ako sa gawain, nabubuhay pa rin ako sa kasalanan. And I'm struggling with that. And sinabi ni Dr. Bacorik that time, in Ephesians chapter 2, take this scripture as a mirror, para siyang salamin. And look at yourself. Ikaw ba yung dinidescribe yung children of disobedience? And then, kasi matagal ko pong dinil yun eh. So, hindi, ligtas ako. I was convincing myself, ligtas ako. Parang naging knowledge na lang po. Pero as I examine myself before the Lord and in the light of the scripture, nakita ko po na hindi ako ligtas. So that time, I made a profession of faith sa Panginoon. At yun po yung sinasabi ko sa aming simbahan, no? Every time I'm preaching the gospel, hindi assurance na pupunta ka na ng simbahan or nasa Bible school katulad ko, ay ligtas na tayo. And after that, kala ko parang magical, no? May ganun kasing feeling na parang kaya mo na ulit. Pero yun po, may temptations, may struggles pa din. And then I've realized, dahil nga yung salvation, it belongs to the Lord, yung Diyos din na nagbayad para sa ating mga kasalanan. So it's not based on my own works, but based on what God has done, what Jesus Christ has done on the cross. So doon po ako nagtitiwala sa kung anong ginawa ni Jesus para po sa akin. And doon po, nagpatuloy na po na maglingkod at nagpapatuloy pa rin po hanggang ngayon. Nabanggit nga po ni Pastor Abet na graduate sana. Actually, sobrang excited ko po.
nung nalaman kong meron akong kompre, hindi pa ako gagraduate, pero in-announce ko na sa church. Sabi ko, punta kayo Meron ng date, March 28. So sabi ng pastor ko, sure ka na ba? Hindi ka ba naman sure? Pero yun po, kasi sobrang overwhelmed po ng aking puso. My heart was really jumping in joy. Kasi nga, ang tagal ko pong inantay na makagraduate. Nawala na si James, nawala na si Lance. So, baka mabulok na po ako. Biro lang. Pero masaya po akong nananatili sa school. Kasi yun po yung naging training ground ko po. And most of my knowledge ay sa salita ng Diyos ay galing po doon. Doon po ako natuto at nahubog. At yun po ang aking salvation testimony. Ngayon po, I want to share, since prayer meeting po ito, I want to share a message about prayer. Buksan po natin po mga Biblia in the book of Philippians chapter 1 verses 9 to 11. Philippians chapter 1 verses 9 to 11. Kung maaari lamang po ay request ko na kayo po ay tumayo as we read the Word of God. Sundan nyo na lamang po ng inyo pong mga mata as I read verse 9 to 11. Sabi po ng Philippians chapter 1 verses 9 to 11, "And these I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may prove things that are excellent, that ye may be sincere without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God." Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, pinakadakila sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa opportunity na ito, makapunta po sa simbahan na ito, Panginoon, upang magbahagi ng inyong pong salita. Tulungan niyo po akong magpakababa sa inyong pong harapan, Panginoon. As your word ministered to me, yun po ang prayer ko, Panginoon, that your word will also minister sa mga taong naririto po, Panginoon. Tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng boldness as I preach your word with love, Ama. Being concerned of everyone's spiritual growth and standing sa inyo pong harapan, ganoon din po sa akin pong sarili. Tulungan niyo po kung magbahagi ng inyo pong salita ng may saya sa akin pong puso. Hindi po iniisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao, bagkus isipin ko po, Panginoon, na maging pagpapala ngayon pong gabi through your word, Ama. Maraming salamat po. Ito po aming samadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po makakaupo na. Isa po sa mga paraan para ipakita po natin yung ating pong pagmamahal sa isang tao is through prayer. Ngayon pong week, meron po kaming prayer emphasis week kung saan yung mga estudyante nagbigay po ng prayer requests, at least 3 prayer requests, major prayer requests, and that gives us the opportunity to pray for our fellow students. Hindi lang sa students, mga faculty and staff, and vice versa. Ganon din po sila, pag-pray kami, ako pag-pray ko sila. And that shows love sa kapwa po natin mananampalataya, kapwa natin estudyante. Ganon din po sa ating simbahan. When we are praying for others, every time we remember them in prayer, that shows that we are concerned. Concerned tayo, may paki tayo, may pagmamahal tayo sa ating kapwa Kristiyano. And most of the common prayer requests that are being mentioned, laging nababahagi kapag tinatanong po ang isang mananampalataya, ano ang prayer request mo, kapatid? Madalas ang sasabihin po ay pag-pray mo yung health ko, pag-pray mo yung studies ko pag estudyante, work, and other material blessings. At wala naman pong mali sa mga ganun pong prayer requests. In fact, okay po na ipanalangin yung safety, health, work, and studies. However, there are things, may mga bagay po na mas pwede po nating ipanalangin. Mga bagay po na importante. And most of the time, I believe, karamihan sa mga Kristiyano are neglecting these things. Ano po yun? Mga spiritual blessings. And the Bible itself gives emphasis sa ganito pong bagay, that you may be filled with the knowledge of God, that you may be full of the knowledge of Christ, that your love may abound yet more and more in knowledge and in judgment. Yun po yung
kung titingnan natin, especially in the epistles of Apostle Paul and other apostles, no, they are giving more emphasis, no, sa mga spiritual na bagay. Uulitin ko po, walang mali sa mga physical things, or material things that we are asking from the Lord and we are mentioning sa ating kapwa mananampalataya. But I believe meron pa pong may mas mahalaga pa pong bagay na pwede po nating bigyan ng pansin kapag tayo po ay nananalangin. Yun po yung mga spiritual na bagay. That's why our theme po, pray that believers grow in love for God and others, guided by truth to live righteously and glorify Him. Ulitin ko po, pray that believers grow in love for God and others, guided by truth to live righteously and glorify Him. And if you want a title po, baka gusto niyo po ng title, nilagay ko lang for the sake of having a title, A Prayer That Matters. Ito po yung panalangin na sobrang nagmamatter. No, kasi tulad na nabanggit kanina ni Brother Lance, no, many people are falling into sin, or Christians specifically are falling into sin. Bakit? Kasi dahil nawawalan ng oras sa salita ng Diyos. Nawawalan ng oras sa fellowship sa Diyos. And those things or times, moments, I believe ay napaka-importante po. So for the sake of context po, no, sa Philippians chapter 1, kasi parang tumalon agad tayo doon sa prayer. And it seems like parang incomplete. No. Sa verse 1 and 2, that's the introductory part. Hindi ko na po sasabihin. Normally, yan naman po yung sinasabi ni Apostle Paul. And in verse 3, bakit po si Apostle Paul did pray for these believers? Because of what is mentioned sa number 3, verse 3. I thank my God upon every remembrance of you. Napakaganda pong salita. No, that every time sa tuwing si Apostle Paul ay iniisip or pumapasok sa isip niya or baka iniisip niya talaga intentionally yung mga mananampalataya na ito, ano po ang nagiging cost nun or nagiging action ni Apostle Paul? He is praying for them. He is thanking for them, thanking the Lord for their lives. No, Apostle Paul had an occasion of thankfulness every time he is thinking about these Philippian believers. Naisip ko po, no, in passing application, every time that our pastor is thinking of us, sa tuwing naiisip po kaya tayo ng pastor natin, ano po kaya ang epekto natin sa ating pastor? Masaya kaya siya pag naiisip niyo si Lance? Or malungkot siya kapag naiisip niyo si Lance? Masaya ba ang pastor ko kapag naiisip niya ako or baka nagkakos ako ng burden sa aking pastor? So ang ganda po dito ng sinabi ni Apostle Paul that every time he's thinking about these Philippian believers, what he had always an occasion of thankfulness, pasasalamat sa Panginoon. Always in every prayer of mine for you all making request with joy. And how often, gaano kadalas pinagpipray ni Apostle Paul yung mga believers na ito? Always, no? He always labor in prayer just to remember and think of these people. Bakit? And bago ko po sabihin yung verse 5, with joy, no? Ang ganda po dito, no? He labors in prayer, but he does that, ginagawa niya yan na may kasiyahan sa kanya pong puso. Bakit? Kasi sinabi sa verse 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Kasi yung active participation nila, yung partnership nila in the gospel ministry, nandoon po. Since the time, nung una silang naligtas, up until that moment kung nasan si Apostle Paul, they are actively participating in the gospel ministry. No, nagpapadala pa nga po sila ng gifts through Epaphroditus. No, and that's how they show their love for the ministers of God. No. At yun po yung nagpakos kay Apostle Paul para magpasalamat sa Panginoon para sa good conducts ng mga believers po na ito. And yan po for verse 6, being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Christ, which speaks about salvation. Even as it meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, I hold you in my heart.
Napakaganda pong salita. In as much as both in bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. For God is my record. Diyos ang saksi. No? That's why the Apostle Paul did pray for this, for these believers. That's why our first point po, mani po sa medyo mahabang introduction, pray that believers' love for God and others may grow. Napakaganda pong panalangin. No? Ipanalangin po natin na yung mananampalataya, lahat po tayo, including myself, this is also my number one prayer. No, that my love for God and others may grow. No, yung love po na sinasabi dito, this is not just a mere affection. Hindi lang po siya affection or emotion sa kung paano po i-define ng mundo ang love. No, it's based on emotion. It's based on self-interests. Pero yung love po dito, it's a sober kind of love. No? Alam po natin that how the Bible or the Scripture defines love, it's an action. No, it's an action. Hindi lang basta sinasabi, hindi lang basta nararamdaman, bagkos yung ginagawa mo doon sa kapwa mo mananampalataya, yun yung nagpapakita na tunay mo siyang mahal. You can say that you love a person, pero binabackstab mo naman, chinichismis mo naman, hindi mo naman kayang pagtiisan. No, and that shows that you truly not love the person. Pero yung sinasabi po dito ng salita ng Diyos, no, it's a sober kind of love. Love in a sense of placing high value on a person or a thing. No, seeking the benefit of the people that you love. No, every time you see a person or a Christian, dito po sa inyo pong simbahan, no, or sa aming simbahan, no, am I seeking the benefit of that person? Or baka pag nakikita ko siya, sira na naman yung araw ko, nakakainis tong taong to eh. Pero yung love po na tinutukoy dito ng Panginoon, ni Apostle Paul, that we may all grow in the love, sober kind of love, that others' interest becomes our interests. Kung ano yung magpapasaya sa ibang tao, yun yung nagpapasaya sa iyo. Kung ano yung nagpapasaya sa Diyos, yun yung nagpapasaya sa iyo. I was listening to a podcast, yung na-recommend po ni Pastor. No, sinabi doon nung isang nagsasalita, if you truly love God, what God loves, you love. What God hates, you hate. Ayan po yung pagpapatuloy na mahal mo yung Panginoon. At pagpapatunay na mahal mo yung kapwa mo tao is you are seeking the interests or you are seeking the benefit of the people that you love. You just want to serve them, do them good. No, ano po ba yung biblical love? Biblical love is a manifestation or pagpapakita ng karakter ng Panginoon. It's self-denial. No? Tipong naglilinis po kayo dito sa simbahan, malaking ministry po yan, at pagpapakita ng pagmamahal nyo sa kapwa nyo Kristiyano. Gusto nyo malinis yung inuupuan ng kapwa nyo mananampalataya, lilinisin, no? Sacrificial. Yun po pinakita ni Jesus, no? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Action more than feelings. And seeking the needs of others. So ganun po yung love na gustong ipakita dito at binabanggit ni Apostle Paul. No, that we will grow in our love for God. You delight in the things that God delights. Ayun na yung nagpapasaya sa Panginoon, yun yung magpapasaya sa iyo. And love for others, no? How much do you love your neighbor? And these two works together. No, work together. Na you say that you love God, of course, you love your neighbor. You love your neighbor, you love your God. At one time, may kausap ako mga estudyante, kapwa ko po estudyante, no? Tama naman po na ano yung nagpapasaya sa ibang tao, yun din magpapasaya sa iyo. But sometimes, it can be wrong. No? Pwede ring mali. Baka kasi masaya na siyang gumagawa ng mali, masaya ka din, gagawa na siya ng mali. Kaya maganda po yung sinabi dito ni Apostle Paul, that your love may abound, yet more and more, sumagana ng sumagana, pero there is a caution, in knowledge and in all judgment. Our love must be regulated by the truth of the Word of God. No, nakabase pa din po sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos.
Hindi lang sa kung ano yung sinasabi ng mundo, hindi lang sa kung ano yung nararamdaman mo, kasi mararamdaman natin at times pabago-bago, and sometimes it's influenced by our sinful nature, but our love must be regulated by the truth. No, Christian love is not blind, it's not mindless. No, kaya nga po sinabi kanina yung definition ng love, it's seeking the benefit of the people that you love. So una po, pray that believers' love for God and others may grow. And the second truth that I want to give emphasis at sinasabi po ng salita ng Diyos, as we grow in love, in knowledge, and in all judgment, believers will have the ability to choose what is morally right. Now, bakit po importante that we grow in love and at the same time in knowledge and in all judgment? So that we will have the ability to choose what is morally right. No? That ye may approve, sabi po dito, that ye may approve. Sabi po sa verse 10, it means to draw a conclusion about the worth, yung halaga ng isang bagay on the basis of testing. Kailangan magkaroon ng testing. No? Para pong yung gold. Diba? May mga bagay po na dito po sa mundo na kailangan dumaan sa testing in order for you to know the worth or the value of that thing. Ano po yun? Tulad po ng gold for illustration. Meron po ako napanood na video as I was studying this passage. Paano daw mapapatunayan kung tunay yung gold? You just need two things. Una po, black stone. Pangalawa, nitric acid. Yan. Correct me if I'm wrong po, no? May 3 golds po silang in-scratch, yan, doon sa bato. So 3 gold po in-scratch. And all of those gold, lahat po yun, nag-iwan ng marka. At paano po mapapatunayan kung ano po yung fake doon? So binuhusan po ng nitric acid. So nung binuhusan ng nitric acid, may 2 scratches na naiwan at yung isa nag-fade out. So that means yung nag-fade out, that's the fake one. Yun po yung hindi totoo. And those 2 that remain, yun po yung totoong gold. No, yun po yung gusto sabihin dito, that ye may approve. Dadaan sa testing, you would know, you would draw a conclusion about the word on the basis of testing. No, yung mga bagay po na naririnig natin dito sa mundo, it must go through testing. Saan? Sa salita ng Diyos. This is what we use to test. Kung yung bagay ba na naririnig natin, napapanood natin, nakikita natin, are all worth it. No? Worth ba siyang pakinggan? Worth ba siyang panoodin? And there are several views po, no? For the sake of time, bilisan ko na lang po. Several views, things that are true, dun po sa that ye may prove, things that are true and things that are false. Now, one cannot approve of the things that are excellent unless one can distinguish the things differ. No, hindi natin malalaman kung ano yung excellent kung hindi natin makikita kung ano yung pinagkaiba ng dalawang bagay. No. As an illustration, isa pa pong illustration, baka meron po dito natatrabaho sa bangko or bank teller na sa akin pong na-research din as I studied this. Yung mga bank tellers, they are trained not to know the fake ones, but to know the real ones. Kasi po, from time to time, yung mga peke na nagbabago-bago, no, iba-iba yung, may mga dinadagdag sila. Pero yung totoo, it's an absolute, no, hindi po nagbabago. Or magbago man, after 10 years or maraming taon bago magbago. So they are trained to know the truth, yung totoo, yung authentic, no, by security features, watermarks, yung texture, so that when they examine yung pera, alam nila, ito peke ito kasi sa texture, sa watermarks, and other features. So ano pong gusto kong bigyang emphasis dito sa akin pong illustration? We will only know what is fake. Malalaman lang po natin kung ano yung heresy, malalaman lang po natin kung ano yung counterfeits or yung fakes, especially on what we hear, ano yung nakikita natin, naririnig natin, or nalalaman natin from other people, from the movies that we watch, or yung mga pinapakinggan po natin sa kung saan man, malalaman natin kung ano po yung heresy, yung fake, kung alam po natin yung katotohanan.
Kaya po mahalaga, no, in application, mahalaga po that we all grow in our knowledge of God. Uulitin ko po bakit maraming Kristiyano, including myself, are falling into sin. Kasi po merong hindi mataas yung regard sa salita ng Diyos. Hindi po nagle-labor sa salita ng Diyos. Busy sa ibang bagay, no? I'm speaking of myself, especially kung ano ako before. Busy sa ministry, busy sa cellphone and other things, other stuff. Pero yung mahalagang bagay, nakakaligtaan. And what is the tendency? What will happen? No, it's easy for us to fall into sin. Sabi naman ng salita ng Diyos yan, di ba? As a newborn babe, desire the sincere milk of the Word. Sabi sa Joshua, meditate in the Word therein day and night. No, ito po yung mga bagay, as we do this, ito po yung tutulong sa atin in order for us to know the error and to refute yung mga error. May mga sample deceptions po dito sa mundo. Follow your heart, follow what makes you happy, diba? YOLO, you only live once. No? So gawin mo na kung ano yung magpapasaya sa iyo. At meron po ako napakinggan isang testimony ng isang tatay as kung paano niya pinapalaki yung kanyang mga anak. Kasi may mga di ba, ang dali naman pong malaman kung ano yung mali eh. May mga obvious, tulad ng homosexuality, that's wrong. Basically wrong, obviously wrong. Killing, lying, no? Ano pa? Stealing, pagnanakaw, very obvious na mali. But there are things na nakikita po natin sa social media or mga movies na napapanood natin na wala naman yung mga bagay na yon. Walang cussing, walang pagmumura, walang profanity, wala ding sexually implicit videos. Wala ding ganun. No? Pero may mga tinuturong principles, worldly principles. An example niya po, Frozen. Baka napanood ko, hindi ko pa napapanood yun. Pero favorite ng mga bata po yan, no? Yung Frozen. So meron silang activity, every time they watch a movie, ini-encourage yung mga anak niya to know the lie. And then every time they would detect a lie, malaman nila na lie yun, they would raise their hand, tataas silang kamay nila, and that's a lie. So, as they watch the movie, yung Frozen, nagtaas ng kamay yung bata, ang sabi niya, that's a lie. Anong lie? Sabi ng tatay. Sabi ng anak, follow your heart. At alam po natin na mali yung follow your heart. Kasi the heart is deceitful above all things. No. At may mga bagay po no, that we watch, that we see in the movies or in television, and nababasa natin or napapakinggan natin sa radyo, na baka nire-receive na lang natin, tinatanggap na lang natin, that we are not carefully examining. Kasi yung ginagawa po ng mga false teachers ngayon, truth, tapos may lie in the middle. No? They are sandwiching yung lie. And if we are not careful enough to examine kung ano yung mali, no, baka maging principle na rin natin, paniniwala na rin po natin yung mga ganong bagay. So we should grow in our love for the Lord. 2 Corinthians 11:13-14, basahin ko lang po ito. Sabi po sa 2 Corinthians 11:13-14, na maganda pong paalala regarding these truths. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. So, dalawa lang po yan eh. Biblical worldview and lahat po ng nasa ilalim, no? Marami po secular humanism, hedonism, moral autonomy, relativism, and many more. All of these are worldview. No? And Satan's scheme, yung paraan ni Satanas para maloko, of course yung mga hindi ligtas, continuously blinded, mabulag patuloy, hindi makilala si Jesus. At yung mga ligtas, no, masway, no, maloko ng mga ganitong bagay is ini-embed niya, no, nilalagay niya yung mga lies na ito sa kung anumang bagay. No? At kalat na kalat po. No? Sa Facebook na lang po, tignan natin, ang dami na pong lies. No? At second view po, ni Apostle Paul, mabilis na lang po dito, things that are good and things that are better. Kanina po, things that are right and things that are false. And other views po is things that are good and things that are better. No?
Yung example po ni Apostle Paul, di ba? What's good and second best? What's best from second bests? No, I believe okay din naman po yung view po na ito that bilang mga Kristiyano, we should also grow to know what is bests and second bests. Tulad po ni Apostle Paul, sinabi niya that I may win Christ's for the excellency of the knowledge of Christ's. And he counts all things as dung, no? Rubbish, basura. No, kung may pagmamalaki si Apostle Paul, marami po siyang pwedeng ipagmalaki. But all of these things are rubbish, basura. Walang halaga sa harapan ng Panginoon. And those are, I believe, second bests. Anong best kay Apostle Paul? Yung knowledge niya patungkol sa kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. That I may win Christ for the excellency of the knowledge of Christ. Ito po ay nagiging paalala ko sa mga young people sa amin. Especially may mga young people po kasi na sobrang mahal ang pag-aaral. Na kaya nilang isakripisyo ang panambahan sa Panginoon. Basta hindi mag-fail sa klase. I always tell them that studies are important. I believe that. Education is important. Naniniwala ako. But your relationship with God is what truly matters. Yun po ang mahalaga. Kasi at the end of this, harap tayo sa Panginoon, kung ano yung ginawa natin sa Kanya, yun lang naman yung maglalasts. And the last thing po, no, third point, paumanhin po sa extension, making the right choices prepares us for the day of Christ. Para saan po ba yung mga bagay na ito? All of these, as we grow in love for others and in God, and we morally have the ability to choose what is morally right, this prepares us for the day of Christ. Sinabi po dito ng salita ng Diyos, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. No? Being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Right choices keep us pure and blameless. No, yung sincere, it's pure. Blameless, without offense, it's blameless. No? Without mixture, unalloyed gold, undiluted wine, unpolluted air. No? That these believers may remain pure, uncontaminated by their pagan surroundings. Kasi may mga nagtuturo pa rin po ng mali. No? Paganism. And that happens, no? Nangyayari pa din po yan sa ngayon. And if we carefully examine things in the light of the Scripture as we grow in the knowledge of God, no, we will keep ourselves pure and blameless. No. Kahit papaano, mahihirapan tayo magkasala kasi alam natin kung ano yung ayaw ng Diyos at gusto ng Diyos. Living a life that is pure and blameless is a life that is characterized by righteousness. Yun po yung sinabi ng salita ng Diyos, that ye may be sincere without offense till the day of Christ. No? And the ability to live righteously comes from Jesus Christ. No? Kay Jesus po nanggagaling. And if we carefully examine and think our nature, alam po natin na makasalanan po tayo. And yung ating pong sinful nature is aligned to doing what is wrong or kasalanan. That's why yung paggawa po natin ng tama, keeping ourselves pure and blameless, it is coming from the Lord Jesus Christ. No? Yung Panginoon ang tumutulong sa atin, biyaya ng Diyos. And the end result, last na po ito, the end result, I believe lahat ng ginagawa natin sa ministry, including this thing and personal things na meron po tayo, we do all these things, bakit po? Para saan po? Sinabi po sa huli, unto the glory and praise of God. The end result of having a righteous living because you grow in love for others and for God, and you have the ability to know what is morally right, the end result is it glorifies God. No? Righteous living glorifies God. Yan po ang panalangin ko sa akin pong sarili. Maganda rin pong panalangin sa ating pong sarili at sa ibang tao. That we all grow in our love for God
and for others. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinakadakila sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat sa inyo pong pag-ibig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that we will all grow in our knowledge of God, of you, and grow din po sa aming pag-ibig sa kapwa po namin mananampalataya. Tulungan niyo po kami na yung naisin niyo, Panginoon, na gawin namin, yun po yung gawin namin sa aming pong buhay. That your interest becomes our interest. Yung mga nagbibigay ng saya sa inyo, yun po yung magbigay ng saya sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ito po kami sa madalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hey, that's one way we grow sa ating prayer life, by observing and practicing yung mga prayers na nakalagay sa Bible. And one thing that the Lord reminded me sa preaching, yung sa huli yung righteousness, pero nagsimula sa pagmamahal. Sabi ng Panginoon, sa pag-ibig sa Diyos at sa tao, hang all the laws and the prophets. Mahalaga na magsimula talaga sa pagmamahal, at it's one thing we need to pray. Matuto tayo magmahal sa Panginoon at sa ating kapwa. Thank you, Brad. Okay, tayo po ngayon ay dadako na sa ating prayer time, at doon sa mga nasa online, reminder lang na meron tayong members meeting, special members meeting this Sunday, so please pray yan. At ang mga activities na paparating, merong mga this coming Saturday, merong gawain ng mga bata, mga kabataan sa BGMBC. Pag-pray din natin yung mga conference na maparating, at of course ang ating mga preaching sa this coming Sunday. Okay? And ibang mga members natin, may mga karamdaman, ilapit natin sa Panginoon, yung mga special needs, at huwag natin kalimutan. Sige po, atin na po yung ating live broadcast to give way sa prayer time sa church.